kayo po bilang veterano ng Senado at naging impeachment judge na po before, ano po ba yung tamang interpretasyon dapat dito sa sinasabi ng konstitusyon na yung trial shall forthwith proceed? Ang forthwith, ang ibig sabihin po sa diksyonaryo ay agad-agad, immediately. That's what it means. And in law, you give ordinary meaning to the words that are in the law. You do not give it any other interpretation but what is commonly understood. So it only means immediately, nothing else. The problem at this point is that the Senate is not in session, and the impeachment articles of impeachment cannot be formally referred to the impeachment court without the Senate being in session. Kaya ang solution dito, sa aking paningin, ay kailangan tumawag ang Pangulo ng isang special session kung ibig niyang lilitisin agad at sang-ayon sa ating saligang batas, lilitisin ka agad ang articles of impeachment. Ngayon, kung hindi siya tatawag ng special session, maghihintay po tayo sa Hunyo bago po maumpisahan ang impeachment trial. Yan po ang, sa aking tingin, is the legal situation that we face today, Christian. Okay, dito po sa pagpapatawag ng special session, can the President initiate it, do it by himself, or dapat may request formally from the Senate? He has the absolute discretion. There are no conditions in the Constitution for the call of a special session. Certainly not clamor. There is nothing else, not a recommendation from the Senate, not a call from the Senate President. On his own, the President can call the special session, and no clamor is needed, nor any other request. The President's discretion is absolute in calling or not calling a special session. So basically, yung bola po nasa kamay ngayon ni President Bongbong Marcos if he wants the trial to begin early. Yes, that's correct, Christian. Okay, pero paano po yung yung parang political dimension naman nun dahil kalaban niya sa politika yung lilitisin sa trial, hindi ba mababahiran ng politika at magkakaroon ng undue influence yung presidente doon sa pace ng impeachment trial? Ang ating pinag-uusapan po kung ano po ang nakalagay sa saligang batas. Ang nakalagay sa saligang batas, upon receipt of the articles of impeachment, tungkulin po ng Senado na agad dinggin ang impeachment complaint. At ang kaya lang po hindi matutuloy, hindi nagagawa dahil sa walang session ng Senado. Opo. Yung po bang pagpapatawag ng special session by the President, hindi po siya limited sa legislative work? Pwede siyang gawin dito sa impeachment trial? Tama po yan. Pwede siyang tumawag ng special session para lang matugunan ang tungkulin ng Senado na dinggin ang impeachment complaint. Dahilan po, Christian, walang limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. Sa katunayan, pwede siya pong tumawag ng special session para palitan yung pangalan ng EDSA. Para lalagyan na dapat Christian Esguerra Avenue. Pwede po yung gawin in a special session. How much more will they perform to allow Congress to perform its constitutional duty of trying the Vice President? Yun po ba, is that the only way for the Senate to convene? The President calling for a special session? Or on its own, yung Senado, pwede bang gawin ng Senado sila mag-convene? That's correct. Only the President can call a special session. Nobody else. Hindi po pwede ang Senate President, hindi po pwede ang Speaker of the House, kahit po magkasabay pa sila, hindi po pwede kung ayaw ng Pangulong tumawag ng special session. Pero yung ruta po na, di ba, ito pong impeachment trial, this is the sole responsibility of the Senate. Sabi nila, sui generis yan. Hindi ba pwedeng on their own yung mga senador mag-convene, simulan na natin to, without the President calling for a special session? Sa aking tingin, questionable. Dahilan po yung referral isinampa ng Kamara de Representante
ang articles of impeachment or impeachment complaint doon po sa Senado dahil wala pa namang impeachment court noong ni-refer din inakyat nila ang impeachment complaint. Kaya ang proseso dyan, Christian, pag tawag ng special session, the Senate President will call the session to order and then the Secretary of the Senate will call on the agenda at kung anong gagawin doon po mga referral. So ang isa doon, yung impeachment complaint, ang gagawin lamang ng Senate President ay re-refer sa impeachment court para po magkaroon ng venue at jurisdiction ang impeachment court. Okay. Sa ngayon po na-transmit na during the last day before the recess yung articles of impeachment pero hindi pa nagsisimula yung trial sa Senado, is the Senate violating anything by No. not starting the trial No. forthwith? No, the Senate is not violating anything because they cannot constitute themselves into an impeachment court unless they are in session. At sa ngayon po, naka-recess sila at hindi po sila pwedeng sila-sila lang ay mag-uusapan na, sige, mag-session tayo ulit. Hindi po pwede yan. Kailangan sa ating saligang batas, tatawagin ng Pangulong Marcos ang special session. Okay. Yung isa naman pong ruta na ginamit ng isang petitioner, dumulog sa Supreme Court at sinabi, sabihan niyo yung Senado na constitute na as an impeachment court. Is that also feasible? Tama ba yung legally? Sa akin, hindi feasible yan. Hindi pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado at sabihin, hoy, mag-session na kayo para nyo may refer yung impeachment complaint sa impeachment court. Co-equal po ang Senado at saka ang Korte Suprema. Co-equal branches of government. Kaya hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado na mag-sesyon at i-consider ang impeachment complaint. Okay, so hands off dapat ang Supreme Court po doon. Pero tungkol naman doon sa isang petition naman galing kay Vice President Sara Duterte na pinapahinto naman yung trial at dumulog din siya sa Supreme Court, meron ba talagang jurisdiction po yung Supreme Court doon sa bagay na iyon? Sa akin, wala. Walang jurisdiction ng Korte Suprema at sa ating saligang batas nakalagay ang Senado ang sole judge to decide and try an impeachment complaint. Hindi po ang Korte Suprema. Okay. So kasi marami pong actually ang nakikriticize na matindi so far dito ay si Senate President Jesus Escudero dahil ayaw pa niya simulan yung trial. Pero dun sa binabanggit niya po na ruta, yung bola rin ay nasa kamay ni President Bongbong. Siya dapat magpatawag. At pag ginawa po niya yun, wala po bang choice yung mga senador kundi mag-convene? Tama po yan. Wala pong kapangyarihan si Senate President Escudero na tumawag ng sesyon. Hindi po pwede yan. Ang Pangulo lamang ang pwedeng tumawag ng sesyon. Oh. Napakinggan ko po yung press conference ni Senator Cheese kahapon at isa sa mga binanggit niya po kahit may mga sumulat na sa kanya making known their position regarding the start of the impeachment trial, sabi niya wala naman daw public clamor. Yung public clamor is that even material to this issue that we're talking about? That is correct. May clamor man o wala, may kapangyarihan ang Pangulong tumawag ng special session. May clamor man o wala, hindi po pwede na gawin ang special session na walang tawag ang Pangulo. Okay. Doon po sa binabanggit ng Constitution na shall forthwith proceed with the trial, pwede bang argument naman siguro ng mga senador, kaya ni Senator Cheese, hindi man nagsisimula pa yung actual trial, pero yung proseso sa Senado, nagsisimula na. Sabi nila, di ba, medyo nire-repaso na po nila yung impeachment rules, chinek na yung mga dating ginamit na rostrum, kung hindi pa inaanay. Sa akin po, iyan, hindi yan forthwith. It does not satisfy the requirement of immediate trial because yung mga preparation, hindi naman kailangan niyang gawin ngayon. At kahit hindi nila gawin, ang tungkuling magkaroon ng immediate trial
ay nakasaad sa ating saligang batas.